Good day sa lahat, mga kapatid. So ito na po tayo, dito na sa pagsagot ng katanungan na kung paano nabubuhay ang tao. So, paano mabubuhay muli ang tao? Since nagkapagbigay na po tayo ng paliwanag kung ano yung tao, kung ano yung kamatayan na dumating sa tao, ngayon po ay sasagutin na natin kung paano mabubuhay muli ang tao. So, muli kong i-review na ang tao ay hindi ang pisikal na katawan, kundi ang sistema na magiging pagpipilian o choice ng kaluluwa upang magiging kanyang karakter o magiging pagkatao. At yung kamatayan na dumating na nasa kasulatan na nakapasok since nasa Genesis po, hindi po ang kamatayan sa laman dahil ang laman ay hindi po ang tao, kundi ang kaparaanan o ang sistema na kung saan nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ngayon, ang pagkabuhay muli ay naging katanungan po ito sa kapanahunan ng Misaya. Ito po ay mababasa sa aklat ng Mateo, Marcos, at ng Lucas. Ngunit basahin po natin ngayon ang nasa Marcos. So sa Marcos 12, versikulo 18 hanggang 27. Mahaba-haba po ito mga kapatid, ngunit kailangan po nating basahin upang marinig ninyo. At kung kayo po ay mayroong mga Biblia, pwede nyo pong tingnan at ianalisa po natin kung ano po yung punto ng Misaya o ni Jesus Christ dito habang kanyang ibinahagi ang pangunawa tungkol sa muling pagkabuhay ng tao pagdating ng araw. Okay. So, Marcos 12, versikulo 18 hanggang 27. Sinabi dito, may ilang Sadusyo na lumapit kay Jesus upang magtanong. Ang mga ito ay nagtuturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, Guro, isinulat po ni Moses para sa atin kung mamamatay ang kuya ng isang lalaki, ang asawa nito'y maiwang walang anak. Siya ay dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Mayroon pong 7 magkakapatid na lalaki na nag-aasawa ng ang panganay. Subalit siya'y namatay na walang anak. Pinakasalan ng pangalawang kapatid, ang byuda. Subalit ito ay namatay ring walang anak. Ganun din ang nangyari sa pangatlo. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kinahulihay ang babae naman ang namatay. Kapag binuhay na muli ang mga patay sa araw ng muling pagkabuhay, sino po ba sa 7 magkakapatid ang kikilalaning asawa ng babaeng iyon sapagkat silang lahat ay napangasawa niya? So, isa sa grupo na or sekta ng Judaism sa kapanahonan ni Jesus Christ, itong Sadusyo, at isa pa dito ay ang Pariseo na palaging nami-mention dito sa kasaysayan kung paano nangaral ang Jesus Christ o yung Messiah. Ngayong inilatag ng Pariseo o ng Sadusyo ang kanilang pangunawa dahil sila hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng mangyayari na ito'y paniniwala din ng Pariseo na naniniwala sila na patay ay muling mabubuhay. Naging katanungan ito at matibay na argumento o matibay na sentimento ang pinakawalan dito. Kung mabubuhay nga muli ang mga patay, sino ang tunay na asawa ayon sa talata na ating binasa sa babaeng ito na kung saan ang 7 asawa o 7 lalaki ay legal na naging asawa niya dahil ito ay ayon sa kautusan na isinulat ni Moses na magiging kapamaraanan nila sa pamumuhay. Sumagot ang Misaya dito. Sabi niya, maling-mali
ang paniniwala ninyo dahil hindi ninyo nauunawaan ang itinuturo ng kasulatan na ang kapangyarihan ng Diyos. Sinabi ng Misaya sa mga Sadusyo, maling-mali ang paniniwala ninyo. So, mali ang paniniwala ng mga Sadusyo tungkol sa kung ano yung bubuhayin muli. Kung ano yung patay na bubuhayin muli. So, mag-focus tayo dito sa talata kung ano yung patay na ibig ipaka-intindi na ng mga Pariseo na kung ano yung patay na mabubuhay. So, kung ating titingnan, yung patay na mabubuhay, ito yung tao na namatay physically. Yung namamahinga physically. Ito yung tinutukoy nila na mabubuhay muli. Ngunit ito'y kanilang kinontra sa mga Sadusyo na walang ganong mangyayari dahil sa ganong sitwasyon. Kung magkatotoo man na mabubuhay muli yung katawan, sino yung maging asawa? Ngunit sinabi ng Panginoon, sinabi ni Jesucristo, ni Jesus Christ, na maling-mali kayo. So, saan nagkamali sila sa pangunawa? Una, nakikita natin dito ayon sa kanilang paliwanag, ang pangunawa nila ay ng Sadusyo, ang tao ay ang katawan. Ito yung mali na naintindihan natin sa sinabi ni Jesus Christ sa mga Sadusyo tungkol sa kanilang pangunawa sa kasulatan. Dahil ang kamatayan na tinutukoy ng kasulatan ay hindi po yung pagkamatay o pamamahinga ng laman. At ito yung kumalat at naging sa ating kapanahonan ngayon ang pinanghawakang pangunawa. Sabi sa verse 25, sinabi niya, sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi mag-aasawa. Sila'y magiging katulad na ng mga anghel sa langit. So, kung ating titingnan sa napauna na nating ginawang video, no? Ang tao ay sistema. Kapag bubuhayin muli ito ng Panginoon, nakasulat din sa proverbio, mas mahaba yung panahon sa ilalim ng lupa kaysa nitong nasa katawang lupa tayo. Ito'y tumutukoy sa kapahingahan ng laman na kung saan yung sistema na nandun sa laman ay magiging mag-hibernate. At kung bubuhayin na ng Diyos ang pagkatao ng namatay o namahingang katawan, ay hindi na po kasama ang katawang lupa na kung saan doon nangyari ang kanyang journey. Mabubuhay siya bilang sistema, pamamaraan na available na makikita ng kaluluwa o sa bagong katawan na patuloy na nabubuhay. So, bubuhayin, sabi niya, na parang mga anghel. So, sa Hebrew Kapitulo 1, versikulo 14, ang sabi, nung ipiniliwanag ni Apostol Pablo, ano ang mga anghel? Ang mga anghel ay mga espiritu na ipapadala ng Diyos para tulungan ang kanyang mga ililigtas o ang kanyang mga pinili. Ngayon, nagpapahiwatig na ang tao na mabubuhay muli ay ang mga pamamaraan ng mga sinaunang nag-journey sa pisikal na katawan, kung saan tayo ngayon ay nitong sa present ay kung ating nanaisin
ang mga pag-uugali o personalidad ng mga namatay ay pwedeng magiging ating pagkatao. At dito po, nagtugma ang sinabing, hubarin ninyo ang iyong dating pagkatao at isuot ang bagong pagkatao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. So, yung pagka-born again ay continuous po yun. Yung sinabing, hindi makakapasok ang tao sa langit kung siya'y hindi muling isilang. So, every time na naalaman ng tao na ang kanyang naging kaparaanan ay mali, ay kailangan niya itong baguhin sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga kaparaanan o sistema na kanyang magiging makikita sa kanyang kapasidad as a human being. So, ang mabubuhay muli kung tayo ay mamamatay ay ang ating sistema na na-build up at nagiging naikabit ang ating pangalan. At kung mahinga na ang ating katawang lupa, ang ating mga anak o ang sino mang nagnanais na maging tularan o maging i-improve yung ating pamamaraan sa buhay sa katawang lupa na iyon ay tayo'y muling mabubuhay. Kaya ang sabi ni Jesus Christ dito, tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moses sa kasaysayan ng nagliliyab na mababang puno na sinasabi ng Diyos sa kanya? Ito ang sinasabi niya, ako ang inyong Diyos. Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, siya ay Diyos ng mga buhay. Talagang maling-mali kayo. So, bilang konklusyon, kung katawang lupa ang ipipilit na yun yung tao at muling mabubuhay sa pagdating ng araw at yun yung pangako ng Diyos na ikinabit sa mga nagpapaunawa na bubuhayin muli yung katawang lupa, mali po, maling-mali po ang pangunawang yun. Ang basis po natin, sinabi niya dito, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Hindi po siya Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Unawain po natin, ibig pong sabihin, si Abraham, Isaac at Jacob ay hindi po sila mga patay. At matagal ng panahon ang nakalipas kung katawan ang ating ipipilit na yun ay mga buhay. Matagal na pong naging abo ang mga katawang lupa na nagkaroon ng journey ang pangalang Abraham, Isaac at Jacob. Ngunit sinabi niya, Diyos siya ng mga buhay. Sa anong paraan naganap? Sa mga angkan na nagpapatuloy, doon po nabubuhay ang karakteristik ni Abraham, karakteristik ni Isaac, at ang karakteristik ni Jacob. Sa ganung kaparaanan po, muling mabubuhay ang tao bilang sistemang binubuo o nilikha ng sistemang pinapairal ng puwersa. Kaya maling-mali po ang pangunawa na ang tao physically at sa pagkabuhay muli, yung physical na katawan ang mabubuhay. Nawa, magiging pagbukas ito ng pintuan ng inyong kaisipan upang papasok sa analisasyon tungkol sa pananampalataya at paniniwala sa mga nakasulat sa kasulatan. Magandang araw po sa lahat. Shalom Aleichem.